mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang iyan na ang ginagawa. February 4 po, ipwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa matataas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang firma nyo. Huwag nyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo nagulang, tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ang Panginoon. Senator Alan Cayetano po, kabayan. Yan na po si Senator Alan Cayetano sa salita po ngayon. Sinasabi sa ating mahalin ang ating Panginoon. Naku, huwag kayo maniwala dyan sa vlogger na yan. Nagmamahal ang Pilipino. Pag may gumagawa ng masama, fake news yan. Kilala niyo po yan, kilala niyo po yan. Hi! Okay din. Sige lang sir, sige lang sir. Tingnan namin natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po. Tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Tao. Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Oy, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag tumulag po sa inyong tagapamahala, kahit nasaan po, tulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Eh lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad kumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Nag-privilege speech. Eh nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal na privilege kapag ka hindi-hearing. Dapat ka hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ka. Hindi, baka naman makatulong sa atin. Doon nagkaisa kami sa minority noon. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya, na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming in-expose. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si
Marcoleta, ang mastermind ay senator na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretary, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nito lahat. Pero sabihin nyo, kapatid sa alam, bias na yun. Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing, meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang iyan na ang ginagawa. February 4 po, ipwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa matataas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang firma nyo. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Lore, wag lang si Lore. Hindi na namin sinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lukuhan, walang lukuhan sa flood control, walang lukuhan sa tsa-tsa, walang lukuhan dito sa dadating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw, bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Kalubat na. Tapos, yung sinabi ng isang witness, ito yung mga sekretary, Ayun, mamamatay na lang. nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga marine. Mamamatay na lang bigla. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yung po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon? Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko nasasabihin kung sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon, pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, yung sinabi niya pagdadasal ko na Pero SMC side, alam ko yun. naramdaman ko na hindi yun yung parang may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, magdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, hindi Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka. Eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya, alam niya ang tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng imunidad. Mismong Senate President na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-build speech muna tapos ang surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yun na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangang kontrata, eto.
Wala pong kailangan na kontrata po yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanganukulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. Bibigyan ko ng example, ha? Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon, magandang project yon. Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos. Eh ilang milyon po ang mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon. Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, "We are one." We are one! 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 Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam mo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po nandito ako sa EDSA. Naka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po. 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush. Crispa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Crispa ako, Toyota yung mga klase ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Halos 1 milyong piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Saan kayo punta? Ang maintenance ng road, Tama na. unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po, 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa ininisgan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa. 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan. Wala pang DOH yan. Wala pang Department of Agriculture yan. Wala pang BIR yan. Wala pang LTO yan. Walang smuggling pa yan. At lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Tama na! Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, Yun nga ano, no? Yung natukoy na ni Marcoleta, biglang nagpalit nalalaman na. na kung sino Palit si
namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto. May nagsabi sa Malacanang, tama na, huwag niyong payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, pero yung ating po paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila, so ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Walang signal? Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko, dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, makasigaw tayo. We are one! 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 Baka pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta na hindi narinig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isayin na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod, may linggan to. O din, ilan na lang yon? 4, 20 na lang. O, sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. Kaya yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging Presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging Presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, magsasawa na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magsasabi naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, ito puti, ito itim, ito rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit mo madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip ko ng iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari sa panig. Kasi pag natungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice, itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadan. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin hindi siya mahawakan. Asan? Ang problema natin hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi rin kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Yun na po, si Senator Alan Cayetano mga kabayan, yung kanya pong
speech dito nga po sa may EDSA People Power Monument.